Apat na delivery truck ang nasunog sa Pasig. Nakaparada lang daw noon ang mga truck nang may marinig ng pagsabog mula sa isa sa mga ito. Balita hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay Rosario sa Pasig City pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Nasunog ang magkakatabing delivery truck na nakaparada sa isang parking area sa gilid ng kalsada ng East Bank Road. Kwento ng mga saksi, nagsimula ang apoy sa isang pagsabog sa isa sa mga nakaparadang truck. Pagdungaw namin, yung sumabog na po, yun na po, ang laki na ng apoy. Kaya ginawa ko, tumakbo po ako doon sa may tapat ng mga bahay. Tapos doon pa ako sumigaw ng sumigaw. Gising kayo, baka masulog yung bahay niyo. Mag-aalas 3 kanina nang itawag sa mga otoridad ang sunog. Sinubukan pa raw itong apulahin ng ilang truck driver pero hindi nila nakaya ang malaking apoy. Yung unang pagsabog, nagduda na ako kasi napakalakas. Oo, tapos yung pangalawang pagsabog, sumilip ako sa bintana nung inuupahan kong kwarto. Tumakbo na ako rito palabas. Ayun. Ngayon, marami kaming fire extinguisher dyan sa opisina. Kumuha ako ng isa, ay masyadong malaki na yung sunog. Bone truck na yung sunog, di na kaya. Apat na 6-wheel delivery truck ang nasunog. Naamoy ko na may gas na may halong kuryente. Tsaka sumilip ako, tsaka may pumutok po kasi sa truck. Nakita ko po yung sunog. Pumunta lang po ako sa kabilang guardhouse para makioperate sa kasama ko. Tapos kinuha niya ginising niya yung mga driver para maatras pa yung ibang sasakyan. Inabas lang po. Pagdating po ng truck namin na dispatch, kumalat na po yung apoy doon sa mga katabing nakapark na delivery truck din po. And then yung kantin na nasa harapan ng truck mismo na nasunog, yun na po. Opo, nadami. Pero yun lang po, minimal lang naman po doon sa harapan. Wala namang nasugatan dahil nakalikas sa mga truck driver na nakatira sa barracks ng kumpanya. Naapula ang sunog kaninang 3:12 a.m. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parehong nasa alert level 2 ang Bulkang Mayon at Bulkang Kanlaon na parehong may volcanic activity sa nakalipas na araw. Para sa iba pang detalye, makakausap natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga po sa inyo and thank you for having me here. Opo, ano pong dahilan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon kanina? Mahigit 3 oras din po yun. Okay, so yung ash emission activity kanina sa Canlaon ay kadalasang dulot ng pag-init ng volcanic system at paglabas ng gas and ash mula sa bunganga ng bulkan. So, maaari itong mangyari kapag ang mainit na materials coming from the volcano comes into contact with water. Kaya may naibubugang abo. So, dahil active ang bulkan, ang ganitong activity ay inaasahan natin every now and then, lalo na nasa alert level 2 ang Canlaon volcano. Magkakaroon pa po ba ito ng kasunod na pagbuga ng abo? O ano pong indikasyon ito? Yes po, most likely magkakaroon pa po ito ng pagbuga. In fact, last year, the first half of 2025, we recorded at least 30 as emission activity. So, ganitong pagbuga, we expect this kasi pasok pa rin naman ito sa alert level 2 status ng Canlaon volcano. May posibilidad bang itaas po pa ang alert level ng bulkan? Ano pong hinihintay natin bago itaas yung alert level? Okay, so ang pagtaas ng alert level ay base po yan sa overall analysis ng ating mga monitoring parameters. Hindi lahat or hindi lang base sa isang ash emission activity. So for the past 24 hours, iisang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. So ngayon, itong ash emission activity, as I've mentioned, this is a recurring activity and consistent pa rin ito sa alert level 2 status ng Canlaon volcano. Umaabot po ba yung ashfall dun sa baba sa may mga kabahayan? Well, ang drift ng hangin kanina is towards the west, pero wala pong na-report sa atin na umabot sa mga communities yung ashfall. At kaugnay naman po sa aktibidad ng Bulkang Mayon, ano po yung incandescent rockfall shed? Iba pa po ba ito sa mga rockfall event na naitatala na rin sa bulkan? Yung incandescent rockfall shed sa Mayon Volcano ay ibig sabihin nito ay pagguho ng bato mula sa summit o lava dome na mainit pa.
Kaya nakikitang nagliliwanag or nag-glow, lalo na kapag na-observe natin ito sa gabi. Iba ito sa ordinary rockfall na dulot lamang ng gravity or structural instability at hindi rin mainit. Pero yung may mga naunang rockfall activity na mainit, kaso hindi lang natin ito nakikita, hindi natin kasi nangyari ito during daytime. So wala pong glow or incandescent na na-observe natin. We observed 85 rockfall events, which is almost double the 44 events from the previous day. So anong indikasyon po kaya nito para sa mga susunod na araw? Ang ibig lang po sabihin nito, this would indicate that rockfall events, pwede itong gamitin natin as an early signal of magmatic activity even before an eruption would take place. Kasi ibig sabihin may umaangat na magma and yung mga bato na nasa taas ng bulkan ay natutulak pababa, and since matarik yung Mayon volcano, madaling gumulong or madaling madislodge yung mga bato. Okay, abangan po natin itong mga aktibidad na ito ng dalawang bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ng isang kagawad ng barangay Sawang Calero sa Cebu City. Sara, nahuli ba yung suspect? Rafi, tinutukoy pa ang riding in tandem na suspect sa krimen. Sa kuha ng CCTV pasado alas 4 ng madaling araw nitong Sabado, kitang nagtakbuhan ang ilang nasa lugar dahil daw sa malakas na putok na baril. Kalaunay may dumaan na motorsiklo. Sila ang pinaniniwalaang namaril sa kagawad. Dead on the spot ang 61 anyos na biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Ayon sa kanyang pamilya, walang kaaway ang lalaki kaya't hindi nila matukoy ang posibleng responsable sa krimen. Iniutos na ng alkalde ng Cebu City na imbestigahan ang insidente. Naniniwala ang pulisya na may kasabwat sa lugar ang riding in tandem. Hulikam ang pagtangay ng rumaragasang ilog sa isang excavator sa Makilala, Cotabato. Sus! Wow! Kaya ba, Nay? Habang nasa loob ang helper nito, biglang tinangay ng malakas na agos ng tubig ang excavator na yan sa Barangay Luna Sur. Nagdire-diretso ang excavator bago unti-unti niyang nakontrol sa gabay ng mga kasamahan niya sa trabaho. Tagumpay na naiahon mula sa ilog ang excavator. Naroon sa lugar ang mga construction worker para sa isang flood control project nang unti-unting tumaas ang tubig sa ilog. Easterlies ang nagpapaulan noon sa Mindanao. Sa ibang balita, mahigit 92 billion pesos ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos na items sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kabila niyan, kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit meron pa rin ito sa budget na tinawag ng ilan na shadow pork. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinera sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. Approve kay Senador Ping Lacson at 3 natira sa unprogrammed appropriations. Pero si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang posible pa rin ang katiwalian hanggat may natitirang unprogrammed appropriations. Tinawag naman niyang shadow pork ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ngayon pa lang, balak na yung questionin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na
ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Pero nanindigan si Senate President Tito Soto na isa ang 2026 budget sa pinakamalinis sa budget na napirmahan. Tinawag naman itong People's Budget ni House Speaker Bogie D. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa sektor edukasyon. Kabilang sa 1.345 trillion peso budget ito, ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel at pagpapatayo ng halos 25,000 na classroom. Pinakamalaking health budget naman sa kasaysayan ng bansa, ang 448 billion pesos para sa taong ito. Pasok na dyan ang 60 billion na pinapasauli ng Korte Suprema. 297 billion pesos naman ang inilaan para sa agrikultura. At kasama na dyan ang pondo para sa farm-to-market roads na dating nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways. 270 billion pesos naman ang pondo para sa social services, kabilang ang para sa mga ayuda. Ang ilan sa mga yan tulad ng AIX, MyFIP at TUPAD, nagagamit umano sa vote buying at pamumulitika ayon sa ilang mambabatas ng Makabayan Bloc. Pero sabi ng ehekutibo, naglagay naman ng probisyon na hindi pwedeng makialam o mamagitan ng mga politiko sa pamamahagi ng mga ayuda. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan. Malaking bagay ang paghihigpit sa paggastos sa gobyerno sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Ibinaba na ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga growth targets ng bansa. Pero positibong makakabawi ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Inaasahan ding maabot ang target na single-digit poverty rate sa 2028. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Magiging mas masino, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Mahigit 5 trilyong piso ng halos 6.8 trillion peso budget, popondohan ng buwis at iba pang koleksyon o kita ng gobyerno. 1.6 trillion pesos naman ito ang kailangang utangin. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare, napasenti si Kapuso Drama King Dennis Trillo nang magkaroon siya ng proud dad moment with his son Calix. Kung dati kasi si Dennis ang designated driver ng kanyang anak, ngayong 2026, passenger prince na si Dennis dahil ang anak na niyang si Calix ang nagda-drive. Ayon kay Dennis, ang sarap din pala maging pasahero at hirit niya ang bilis nga talaga ng panahon. Huli kamang pambabato ng LPG tank ng lalaking yan sa may-ari ng isang bahay sa Malasiki, Pangasinan. Hindi nakita sa CCTV ang nangyari nang mahagabulan ng dalawang lalaki palabas ng bahay. Ayon sa pulisya, bumunot ng baril ang may-ari ng bahay at nag-warning shot sa lalaking nambato ng LPG tank. Tinamaan ng nambato ng LPG tank, gayon din ang isang binatilyong bystander. Ayon sa pulisya, magkapit-bahay ang dalawang lalaki sa CCTV. Kwento ng may-ari ng bahay sa pulisya, nagsimula ang kanilang alitan dahil pinasok umano ng kapitbahay ang kanyang tahanan. Nagkaayos na raw ang magkapitbahay. Pero mahaharap pa rin sila sa reklamo ang nagpaputok ng baril dahil hindi ito lisensyado. Tungkol naman sa mga paghahanda sa pahalik at traslasyon ng Jesus Nazareno, makakausap natin si Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalang kalmadong araw po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Opo, hihingi lang po kami ng update sa mga paghahanda sa seguridad sa pahalik at traslasyon. Kumusta na po? Handa na po ang pamunuan ng Manila Police District dyan at hindi lamang po yun, yung Philippine National Police, kung saan po mahigit kumulang 18,000 PNP personnel po ang ating gagamitin para po sa pagbabantay ng ating traslasyon.
2026. Hindi pa po kasama dyan yung ating other government agency na makakatulong natin taon-taon. At ngayon pong January 7, magkakaroon po tayo dyan ng final press briefing sa Quirino Grandstand. At pagdating naman po ng hapon, magkakaroon po tayo dyan ng yung ating pong tinatawag nating send-off ceremony. May mga bagong patakaran po bang ipatutupad ang MPD sa mga lugar na kalimitang dinadagsa ng mga deboto? Meron lang po tayong mga konting adjustment, katulad po yung sa ating schedule na pahalik sa January 7 to 9. Yung pong yung pong entrada natin dito po sa may Calao, meron na po tayong nilabas na mga public advisory dyan para po maging gabay ng ating mga kababayan. Yung pupunta po dyan sa Quirino Grandstand para po dito sa ating taunang activity. Ilan po kaya ang inaasang dadalo dito sa Translasyon 2026 dahil taon-taon tumataas yung bilang ng mga dumadalo? Tama kayo dyan, Sir Rafi. Nung nakaraang taon, nakapagdala tayo ng mahigit 8 milyon nating mga kababayan o yung mga deboto natin na nag-participate dito. At ngayon namang taon, inaasahan natin na ganun din at baka mas dumami pa ngayong taon. Kung may ibang bilin pa po kayo para sa mga deboto na dadalo rito, na sa inyo pong pagkakataon. Maraming salamat, Sir Rafi. Yung ating pong bilin sa ating mga kababayan, meron na po tayong ipinost sa ating mga social media account at sa lahat po ng mga tungtungan ginawa po natin. Yung mga public advisory po natin, katulad po doon sa mga sasama po sa translasyon, nakikiusap po kami. Doon po sa mga bata, yung ating po mga senior citizen, kung maaari po, huwag na po kayong sumama dito sa actual natin na translasyon. Alam naman po natin talaga na napakaraming tao dyan. Pwede po kayong manood na lang sa live streaming. Meron po tayong ginagawa dyan na taon-taon. Mapapanood nyo rin po ito. At siyempre po, yung ating mga deboto na pupunta po dyan, ang pakiusap po natin. Sumunod lamang po tayo dito po sa mga tagubilin po ng simbahan at ng inyong otoridad. At makakaasap po kayo sa Manila Police District at sa Philippine National Police na nandiyan po tayo para bantayan lang po natin yung kaayusan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Maraming salamat po. Yan po si MPD Spokesperson Police Major Philip Ines. Naghain ng petisyon ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice. Nais silang isama ng DOJ ang ilang personalidad sa kaso kaugnay sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Palaisipan daw sa kanila kung bakit hindi kasama sa mga kinasuhan ang ilang pinaniniwalang dawit din sa krimen tulad ng artistang si Gretchen Barreto at retired Police Lieutenant General John Estomo. Sinusubukan pang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag nila at ng DOJ. Pero dati nang itinanggi ni Barreto at Estomo ang mga alegasyon laban sa kanila. Batay naman sa DOJ resolution kaugnay sa kaso, espekulasyon lang at walang sapat na ebidensya para masabing sangkot sa krimen si Barreto. Kabilang naman ang negosyanteng si Atong Ang sa mga sinampahan ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Panalo sa kanilang round of 16 matchup sa ASB Classic Women's Doubles si Pinay tennis star Alex Ayala at ang kakapinyang si Iya Jovic. Nakaharap nila sa unang round ng tournament ang tennis veterans na sina Venus Williams at Elina Svitolina. Sa loob ng 2 sets, nagwagi sina Ayala sa score na 7-6 at 6-1. Ngayong araw naman, lalaban sa singles event si Ayala kontra sa pambato ng Croatia.